dinig ko, Mayor, isa sa mga parang silent sila na dapat sana mabigyan ito ng pansin mo, yung water system natin. Kumusta yung water system? Sa ngayon, sabi ko nga sila, maghintay-hintay tayo kasi nung unang administrasyon may pondo na implement yun. Tapos pinayaan ko kasi hindi sa atin, sa DPWH. So, akala ko magiging maganda na yung... Vice Mayor ka pa that time? Hindi, mayor na. Mayor na. So, sa ngayon, nakahanap tayo na kasi problema talaga. May source na tayo pero yung linya ng tubo, yun yung problema, tsaka yung disiplina ng tao. Sa ngayon, meron tayong budget na nakuha, meron tayong 25 million na our engineers are planning kung pupwede, sabi ko sa kanila, madaliin para ma-solve natin yung problema. Actually, by target ng municipal engineer natin na ma-implement by August. Ay, madali na pala. So, nandyan na yung nasa kabanan ng... Ibig sabihin, antay-antay lang. Dadali na lang. Kalma. Mas maganda nga ngayon ma-implement kasi El Nino. So, makikita natin yung kung saan ba hanggang yung lakas ng tubig ng supply para sa Matugino. So, antay-antay lang, malapit na lahat. hindi tayo pabayaan na leader, lahat ina-address natin. Balita, Nakaya nga natin yung peace and order, yung tubig pa, hindi natin makaya. Siguro may 4 na lang akong natanong, Mayor. Kung bibigyan ka ng unlimited budget for one project ng Matugino, isang project na sa palagay mo, kailangan ito ang mauna. Anong project na yan at bakit? Number 1, kalsada. Kasi yung kalsada, doon yung malaking development. Maaabot natin yung mga barangay, lalo na yung mga JEDA barangay, na yung serbisyo ng gobyerno, madali natin maihatid. Yun yung priority natin na sana yun. Tsaka pangalawa, yung edukasyon. Kasi wala nang magpapaluko, wala nang mamumundok kung yung mga tao nakapunta na or nakapasok na sa eskwelahan. Yes. Kasi yun yung doon mamumulat yung tao para kung ano ba yung gobyerno na demokrasya. Yes. Yung tumutulong na tunay na gobyerno. So, pangatlo, yun, yung tubig. Yan yung problema. Saka yung nutrition. Yes. Kailangan yun. Tapos, sunod yung natin, yung edukasyon. Tuloy-tuloy yung natin kasi palalakihin natin, we expand it. Yes. Kasi ngayon, ilang lang yung nasiservisyohan doon sa libre sakay, doon sa mga estudyante na hatid nung kinukuha nung umaga, tapos sinahatid nung hapon. So, gusto ko lahat ng mga barangay na may kalsada, madaanan o magkaroon ng libre sakay doon sa mga estudyante. Yes. Mayor Aran, mensahe mo na lang sa mga Matuginaw noon at all over the world. Ang ko naman, lalo na sa Matuginaw, minamahal kong mga kababayan ko sa Matuginaw, ang sa akin lang, magtulungan lang tayo. Yes. Walang imposible. Ang sinasabi ko lang na may gobyerno sa Matuginaw. Mula nang umupo ako, may gobyerno sa Matuginaw na handang tumulong at we address all yung mga pangangailangan na kaya ibigay ng gobyerno para sa mga tao, lalo na tayo mga hihirap sa Matuginaw. I see. Lastly, complete the sentence, Matuginaw is courageous. Ano pa? Matuginaw is strong. Yes. Para harapin ang hamon ng buhay, ng development para sa minamahal nating Matuginaw. Thank you. Maraming salamat, Mayor, at salamat sa oras na ikininto mo sa amin ang mga inspirasyon. Kita natin dito ang kahit nasa liblib na lugar ang Matuginaw. Kung may puso ka at serbisyo, hindi ito imposible. Sa ating mga
taga-pakinig, yung mga followers natin sa You Listen We Talk. At siguro na intindihan nyo o napakinggan nyo ang mga kwento ng isang leader na talagang lumaban para umasenso pa para maging isang peaceful ang isang bayan ng Matuginaw na noon, grabe ang center ito ng mga rebuilding ng mga NPA. Pero ngayon, dahil ipinaglaban ni Mayor Aran na kailangan magkaroon ng magandang bukas ang Matuginaw, ayon, na-declare na ang Matuginaw na insurgency free. Congratulations for that, Mayor.